Inaasahan na sa linggong ito ay magiging epektibo na ang Executive Order No. 62 ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ang taripa sa imported rice ay bababa na sa 15% mula sa kasalukuyang 35%. Grabe, 35% pala nung una. At asosasyon sa bansa tulad ng SINAG, Federation of Free Farmers, United Broiler Raisers Association at Magsasaka Party List, iligal ang inilabas na EO ng Pangulo. Hindi rin kasi tamaan sa mga konsultasyon at pagdinig ang naturang kautusan at hindi napakinggan ang magiging epekto nito sa mga magsasaka at local production ng bansa. Kaya apela nila ngayon sa Korte Suprema sa pamamagitan ng paghain ng Petition for Certiorari and Prohibition ay magpalabas ito ng Temporary Restraining Order o TRO sa lalong madaling panahon para pigilan ang implementasyon ng kautusan. We do not question the delegated power of the President to issue EO insofar as tariff is concerned. But the exercise in the issuance of the Executive Order 62 is illegal, invalid, unconstitutional dahil walang naganap na investigation required mismo ng batas. Yes. Hindi ito sobra ka na makbangag sa proper consultation na nasa batas na yung power ng president kailangan dumaan sa proseso na in which yung NEDA hindi present, no? Ayon sa agri-groups, talong-talo ang bansa kapag tuluyan ng ibinaba sa 15% ng taripa sa imported na bigas. Anila pahihinain nito ang koleksyon ng Bureau of Customs pagdating sa taripa at wala namang garantiya na bababa ang presyo ng bigas, lalo na kung tinaasan na ng mga exporter ang presyo ng kanilang produkto. Ngayon pa lang daw ay nagtaas ng presyo ang ilang bansa dahil sa inaasahang malaking aangkatin ng Pilipinas. Kasi dapat ngayon harvest ng Thailand and Vietnam, dapat bumaba na yung presyo. In which nung narinig nila yung pagbaba ng taripa, hindi na nila binaba yung presyo, no? So ibig sabihin, yung presyo ng dagdigan na merkado hindi na bababa. Yun ang nakikita natin. And posibleng tinaas pa kasi ang India nagtaas pa. And Pakistan. Pinapatay ang sarili nating magsasaka. Bangag. So any increases on volume, lalo na 1 million metric tons ang additional na ipoprocure ng ating bansa for this year, kung bumaba yung taripa, siyempre itataas ng yung mga exporting country, na in which ang mangyayari niyan is parang yung tariff cut natin binigay natin dun sa foreign farmers. Kasi yung tariff na dapat 35%, binaba natin sa 15%, and ang ginawa lang ng exporting country is itataas nila yung presyo, na in which ang nawala is yung mga farmers natin dito sa ating bansa. Ikinakatakot din nila ang sarili pagliit ng local farmers production ang namamatay. sa mas lumaki pa walang ang dependence o pag-asa ng bansa sa rice import. Marami daw kasi mga magsasaka ang hindi nagkakaganahan na magtanim ng palay kung wala naman silang kikitain. Sa ngayon daw ay bumagal na ang bentahan ng local rice dahil ang mga trader nag-aabang na sa implementasyon ng EO. Ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nalulugi na ang mga lokal na magsasaka dahil bumaba na sa 17 at 18 pesos ang farm gate price mula sa 23 pesos kada kilo. We expect many farmers will no longer plant rice, especially this coming season. May estimate tayo, Sento, mga 500,000 farmers. Baka hindi na po magtatanim, or if ever magtanim, masyado pong dilitan po nila. 500,000 farmers hindi na magtatanim. Security will be very much at risk. Si Arjel Joseph Kabatbat, chairman ng Magsasaka Party List, nag-aalala naman na dahil sa kalagayan ngayon ng mga magsasaka ay lalaki pa ang suicide rate o magpapakamatay sa kanilang hanay. Ang rice tarification law, halos ang estimate 70 billion ang nalugi sa mga mahihirap natin magsasaka. Kaya nag-increase ang mga suicide rates ng mga magsasaka. Dahil sa nalugi, wala na silang magawa. So, kahit na-determine natin yan sa PSA, dumami ang mga nagpakamatay. Ngayon, kung babagsak pa ulit lalo ang presyo ng bigas, ng palay, tapos bubuhos na naman ang dami ng imported na bigas, ang kinakatakot natin, baka naman mag-increase na naman ang suicide rates ng mga magsasaka. Kaya hirit ng mga grupo,
Maling-mali na umaasa ang Marcos administration sa pag-aangkat at tumaya lamang sa importasyon. Yung buong pagkain natin, iniasa mo na sa mga imported. Mali yun. Ano ang plano ng NEDA for the next 5 years, for the next 10 years? Ano ang blueprint nyo? Ang default solution nila ay mag-import. Napakataas ng porsyento ng imported na mga imported rice natin. So paano na yung ating ekonomiya, paano na ang ating mga magsasaka? Hindi po pwede, hindi tama, hindi makatarungan na iasa natin yung tiyan natin, no, sa labas ng bansa. Kailangan maging self-reliant tayo, maging independent. Kailangan, hindi man ngayon, at least in the next 5 years, dapat may malinaw na plano dito. Para sa Diyos Pilipinas Kumahal, Mark Gonzales. Oh, yan, bangag. Naintindihan mo ba yan ngayon? Ha? Noong ikaw ang secretary ng Department of Agriculture, wala kang nagawa. Pero pag nag-speech ka, puro pambubula yung mga pinagsasabi mo. Oy, tutulungan natin ang ating mga magsasaka, ang ating mga farmers, kailangan nating palabuin ang kanilang mga pagtatanim. Bibigyan natin ng water irrigation. Puro kaka. Pero pala, behind the scene, dahan-dahan mo silang pinapatay dahil yung taripa-taripa mo. Yang taripa mo, sino ang kumikita yan? Mga traders. Ito ang bagoong Pilipinas mo. Umaasa ka sa import. Marcos administration import style. Ayuda style yan. Nakasandal sa mga kano. Yan ang mo. Pag magiging pagka-presidente mo, wala kang silbi. Tingnan mo, ang dami ng mga magsasakang nagpapakamatay daw, sabi ni dyan kanina. Dahil sa nalulugi sila, wala silang nakukuha. Nakakapagod magtanim. Bangag, alam mo ba yun, Marcos Jr.? Hindi madaling magtanim, matagal pa yan, hihintayin pa, marami pang mga fertilizer na ilalagay yan. Yan, daming trabaho ang magtanim ng palay. Tapos gaganyanin nyo lang ang mga farmers natin. Farmers natin ang nagpapakain sa atin. Sana alagaan mo ang mga farmers natin. Bigyan mo sila ng pansin. Anong sinasabi dyan ng abogado? Ng lawyer dyan kanina? Hindi ka nakikinig sa kanila. Hindi mo pinapakinggan ang mga hinaing ang sinasabi ng mga farmers natin kung gaano sila kahirap ngayon. Iyan ba ang pinagyayabang mo na alagaan natin, tutulungan natin, kupal ka, jutang ina ka, ang galing mo talaga magsalita. Tama talaga si PRRD. Magaling ka magsalita. Pero ang katotohanan, baliktad. Lahat ng mga ginagawa mo, pinagsasabi mo, puro kabaliktaran. Yan ang sinasabi ni Harry Roque kung matino pa ba yung utak mo. Department of Agriculture ka, wala kang alam. Sino naman yung sekretaryeng pinapalit mo sa sarili mo dyan, isa ding kupal na inutil. Kung sasabihin nyo, kulang-kulang na ang supply natin for this year, mag-import na tayo, import, umaasa kayo sa import. Pero hindi nyo tinitingnan ang sakripisyo ng mga farmers natin. Hindi lang sa palay, kundi sa mga gulay. Yung may napanood ako, na yung nagbinta ng mga kamatis at saka cabbage, ang ginagawa nila dahil sa mura na lang ang bintahan, dahil dami sa palengke ayaw nang bumili sa kanila. Pinagtatapon nila, tinadtad nila, pinagchap-chap nila yung mga gulay nila, yung cabbage at saka yung kamatis sa galit nila. Yan ba? Napakasakit niyan para sa kanila dahil nagtatanim sila, ang tagal pang tumubo yan, matagal pang magkaroon ng bunga. Ilang buwan o taon ba yan, o abutin ba yung taon bago makaharvest? Tapos gaganyanin mo, hindi mo sila pahalagahan? Sana unahin mo, sila ang pahalagahan mo, yung mga farmers natin, kasi kawawa Only in the Philippines lang talaga na ang mga farmers natin ang pinakamahirap sa lahat ng mahirap. Pero pag nandoon ka sa ibang bansa,
Ang mga ganito, mga farmers, mga mayayaman, mga carpenters, mga mayayaman sa Pilipinas. Carpenters, mga mahirap. Depende lang sa sahod, arawan. Farmers natin, gumagapang sa hirap. Tapos pinapahirapan pa ng presidenting bangag. Buti nga sa'yo, hinarang ng Supreme Court yung implementasyon mo. Sobra ka na eh. Buti, sana nga yung sabi kanina, 500,000 na magsasaka mga farmers ayaw nang magtanim sa susunod. Buti nga, wag na kayong magtanim. Kung tuloy-tuloy pa rin si Marcos Jr. ang presidente, wag na kayong magtanim. Pabayaan mo na yung import ng import niya kasi yung utak niya, wala kasi siyang maayos na solusyon. Hindi kasi siya yan ang presidenting walang alam. Yan ang totoong walang alam. Ang utak walang alam kundi nakikinig sa mga dikta o lang tayo import kasi kulang yung supply na natin ng taong ito, ganito, bla bla bla. Pero hindi siya nag-iisip kung paano ang maayos na solusyon na hindi mamamatay yung mga farmers natin. Kung paano matutulungan yung mga farmers natin. Wala siyang maayos na solusyon na ganyan. Nagdidepende lang sa import. Kahit isda na galunggong ini-import. Kahit asin ini-import. Kundi ba bangag. Napalibutan ka ng dagat pero kahit asin nag-import. Di ba nakakahiya yan? Alam mo bangag, Marcos Jr., natandaan ko pa yung hindi ka pa presidente, yung si Pinoy pa, si Panot Aquino pa yung presidente na nag-import ng galunggong. Ang bilis mong makakriticize, di ba? Kuminto ka ng kuminto. Sinasabi mo, kahit galunggong ba? Ini-import na natin sa Pilipinas. Ang daming galunggong sa dagat. Hindi ko makalimutan yung criticize mo dati kay Panot Aquino. Pero ngayon, ginagawa mo na. Ganyan ka rin kabubu. Katulad, parehas kayo ni Panot Aquino. But okay na lang yung si Panot Aquino kasi dati may saltik din ng utak doon. Ikaw din, bangag. Kaya magkaparehas kayo. Kahit galunggong, ini-import mo na. Wala ka talaga. Inutil ka talaga. Talagang tama si PRRD. Weak. Inutil. Utak na walang solusyon. Basta bangag. Suyop, pamor, pulburon. Ganyan ang mga bangag. Hindi makapag-isip ng matino. O sa bagay, wala ka namang natatapos. Si Kanjer College ka lang naman. Kaya wala ka talagang alam. Laki sa layaw. Laki sa pulburon. Ano bang kaalam-alam yan about sa kahirapan? Wala ka talagang alam about sa kahirapan ng mga farmers natin. Yan ang katotohanan. Kaya para sa iyo, import, para lang masupplyan ang mga tao ng bigas, import lang ang nasa utak mo. Pero hindi mo iniisip ang sakripisyo ng mga magsasaka na sila nagtatanim din, sila ang nahihirapan, sila ang namamatay, sila ang nalulugi. Ganyan ka kawalang kwintang presidente. Tang ina mo.